Ang boundaries ay isang makapangyarihang aklat na tumatalakay sa kahalagahan ng pagtatakda ng personal na hangganan o boundaries sa iba't ibang aspeto ng buhay ng isang tao, sa relasyon, trabaho, pamilya at maging sa espiritual na aspeto. Ang mga may akda sina Dr. Henry Cloud at Dr. John Townsend ay mga Christian psychologists na nagbibigay ng practical, makadiyos at madaling maunawaang gabay para matulungan ang mambabasa na kilalanin kung kailan dapat magsabi ng oo at kung kailan marapat na magsabi ng hindi nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala o takot. Sa panimula ng aklat, ipinaliwanag ng mga may akda na ang pagkakaroon ng boundaries ay mahalaga upang mapanatili ang isang malusog na relasyon sa kapwa at sa sarili. Kung walang malinaw na hangganan, kadalasang nauuwi sa pagsasamantala, pagkapagod at kawalan ng sariling pagkakakilanlan. Binibigyang diin nila na ang boundaries ay hindi pagtanggi sa pagiging mabuti o mapagbigay, kundi ito ay paraan upang maipakita ang tunay na pagmamahal na may respeto at pagkilala sa sariling pangangailangan at limitasyon. Tinalakay sa aklat ang iba't ibang uri ng boundaries, emosyonal, pisikal, mental at espiritual. Binigyang halimbawa ng mga may akda kung paanong ang kakulangan sa hangganan ay humahantong sa mga isyong emosyonal gaya ng galit, guilt at depresyon. Halimbawa, ang isang taong hindi marunong magsabi ng hindi ay madalas nauubos ang oras at lakas sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad. Sa ganitong kalagayan, maaaring mawala ang kagalakan sa pagtulong dahil pakiramdam ay sapilitan ito, hindi kusa. Mahaba rin ang diskusyon tungkol sa pamilya, paano nag-uugat sa pagpapalaki ng magulang ang ating kahirapan sa pagtatakda ng hangganan. Kung ang isang bata ay hindi binigyan ng pagkakataong magsanay sa pagiging responsable sa sarili, madadala niya ito sa pagtanda kung saan hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang kanyang espasyo o ipahayag ang kanyang hindi. Ngunit nilinaw ng mga may akda na hindi ito katapusan, maaari pa ring matutunan ang pagtatakda ng boundaries sa anumang yugto ng buhay. May mga kabanata rin na nakatuon sa boundaries sa trabaho, sa loob ng simbahan, sa mga kaibigan at maging sa relasyon ng mag-asawa. Sa bawat sitwasyon, ipinaliwanag kung paano panatilihin ang respeto sa sarili habang nagpapatuloy sa pagiging isang mapagmalasakit at responsable na individual. Binigyang diin na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang katotohanan at disiplina. Hindi ito pagbibigay ng lahat, kundi pagbibigay ng may kamalayan at limitasyon. Gamit ang mga prinsipyo mula sa Biblia, ipinakita ng mga may akda na maging si Jesus ay may malinaw na hangganan. Hindi siya laging nagpapakumbaba sa paraang pinapabayaan ng sarili. Marunong siyang umatras, magpahinga, at sabihin ang totoo kahit hindi ito tanggap ng lahat. Dahil dito, hinikayat ng aklat ang mga mambabasa na gayahin ang modelong ito, isang buhay na may pag-ibig ngunit may disiplina. Sa huling bahagi ng aklat, inilahad ang mga hakbang sa unti-unting pagtatayo ng boundaries. Kabilang dito ang pagkilala sa sariling hangganan, pagharap sa takot na baka hindi magustuhan ng iba, at pagtanggap na hindi natin responsibilidad ang mga reaksyon ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa sarili at sa Diyos na siyang pinagmumulan ng tunay na kalayaan. Ang boundaries ay isang aklat na nagbibigay lakas sa mga taong palaging nauubos dahil sa kakayahang magbigay ng labis. Sa kulturang madalas na ginagawang sukatan ng kabutihan ang pagsasakripisyo ng sarili para sa iba, binabasag ng aklat na ito ang maling pananaw. Ipinapaalala nito na may saysay ang pagsabi ng hindi bilang pagtanggi sa kapwa, kundi bilang pagpapahalaga sa sarili, sa Diyos at sa mga tunay na responsibilidad natin sa buhay. Kung nais mong magkaroon ng mas malusog na relasyon, mas malinaw na layunin at mas matatag na pagkatao, ang boundaries ay isang napapanahong gabay. Isa itong paanyaya na mahalin ang sarili sa paraang nagbibigay daan sa mas malalim at mas totoo pang pagmamahal sa kapwa. Bukod sa mga teorya at paliwanag, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng aklat ay ang mga praktikal na halimbawa at gabay na maaaring gamitin sa araw-araw. May mga senaryo at dialogo na inilalahad ang mga may akda upang ipakita kung paano ipatupad ang boundaries sa mga sensitibong sitwasyon,
tulad ng pagtanggi sa isang kaibigang palaging nanghihiram ng pera o sa isang kamag-anak na laging umaasa ngunit hindi natutong tumayo sa sariling paa. Sa pamamagitan ng mga ito, pinapadali ng aklat na isabuhay ang mga aral nito. Nagiging mas kapanipaniwala at epektibo ang mensahe dahil hindi lamang ito teorya, kundi sinusuportahan ng mga totoong kwento at karanasan. Panghuli, nagbibigay din ng pag-asa ang boundaries sa mga taong tila hindi na alam kung paano babangon mula sa pagkakasanay sa pagiging people pleaser o sa palaging pagsasakripisyo ng sarili. Itinuturo ng aklat na ang pagbabago ay proseso at maaring magsimula sa maliliit na hakbang, gaya ng pagpapahayag ng sariling saloobin, pagtanggap sa kahinaan, at paghingi ng tulong. Sa tulong ng pananampalataya at gabay ng Diyos, posibleng mabago ang buhay ng isang tao tungo sa mas malaya, mas mapayapa at mas makabuluhang pamumuhay. Ipinapakita ng aklat na ang pagtatakda ng hangganan ay hindi hadlang sa pagmamahalan. Ito ay isa sa mga pundasyon ng tunay na relasyon na may respeto, katapatan at kalayaan.